So, okay. Isang napakagandang araw sa inyo mga kamanibela. So, yung video na to, ito po yung karugtong nung isang video natin na nakatitle doon ni NLEX to Cavitex, ano. So, hanggang Adriatico lang ho tayo doon, ano, sa may Robinson's Place sa Manila, ano. Kasi sobrang haba na po ng video na yun, ano. So, ito na yung karugtong ng video na yan, ano. So from Adriatico hanggang Las Piñas, Cavite Toll Plaza po ito ang video na to, ano. So ayan, nasa kahabaan tayo ng Adriatico. Kung nakikita niyo mga kamanibela, yung pinaka starting point natin doon is yung Robinson Place, Manila. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito sa Adriatico Street, ano, hanggang makaabot po tayo dyan sa may San Andres, ano, Street. So yung San Andres Street na po yan, ano, kakaliwa ho yan, yung street na yan, ano. So kung didiretso tayo nyan, yung Adriatico Street na yan, diretso, tatagos tayo ng Quirino. Pero temporary close po yan, ano, dahil sa pandemic po kinuha ang video na to. Temporary close yan. Pero kung open po yan, didiretsuin natin yan mga kamanabela, tatagos tayo ng Quirino, ano. So kung maliwa ho kami dyan, kasi bawal ho, hindi tayo pwedeng pumasok dahil sarado po ang daan na yan, ano. So kaliwa tayo ng San Andres, ayan, makikita nyo po yan sa video mga kamanabela. Pagdating natin dyan sa may kanto ng Liberisa, ano, pinaka-extension po ng Liberisa yan, street ang tawag nila dyan. So kakanan ho tayo dyan sa may parang palengke. Kumbaga, iikot lang tayo para makatagos tayo ulit dun sa may Quirino Avenue, ano. So dyan, papasok po tayo dyan, bali kakanan po tayo dyan. Kasi kung open lang dun sa kabila, diretso na ho sana tayo dun mga kamanibela. So dito, turn right tayo sa extension ng Liberisa Street. Medyo traffic po dito minsan mga kamanibela, ano. So ito rin yung dinaanan natin sa iba nating video na papasok naman tayo ng Maynila, ano, papuntang NLEX. Dito rin tayo dumaan nun mga kamanibela. Pero yung pag pumapasok ka kasi papuntang Maynila, ang dinadaan po yun ay yung Mabini Street. One way po kasi, ano. So madalas po kasi dito one way yung daanan, ano. Iba yung daan papasok ng Maynila, iba naman yung papasok ng Pasay galing ka ng Maynila. So ayan, balik tayo sa video natin mga kamanibela. Yung kanto na yan, yun na po yung Quirino, ano. So pag ikaw ay kumaliwa, papunta na po yung LRT sa may Quirino. So kanan po tayo dyan mga kamanibela. So ayan, tuloy-tuloy lang yan. Pagdating nyo doon sa dulo ng stoplight, yung sa may Adriatica na po, yun na po yung karugtong ng kaninang close road na yun, ano, yung temporary close na daanan, ano. Diyan ho dapat tayo lalabas, diretso lang tayo dapat, no. So dito, stay po kayo ng left side ng lane, ano, kasi kakaliwa ho tayo dyan mga kamanibela. So bawal ho tayo dumiretso kasi no entry po dyan, lalo ng mga delivery, ano, kasi papunta na po siyang Roas Boulevard, ano, pag diniretso mo yan. So stay left ka lang kasi kakaliwa tayo dyan. Ayan, may mga bantay po dyan, no? Dyan yung mga kaibigan nating enforcer, ano, mga kamanibela, ano. So dito kaliwa tayo. Ito na yung Adriatico, no, yung karugtong nung close road dun kanina, yung temporary close. So dito, ito yung entrance ng Manila Zoo, ano. Yan po yung madadaanan dyan ng Manila Zoo. Then ang next po madaanan yung mga kamanibela yung, ano, SM, ano, SM Harrison, ano. So yan, tuloy-tuloy lang yan. Bali madaanan po dati yung mga kamanibela yung SM Harrison, ano. So doon, ingat po kayo doon sa pagkaliwa nyo doon mga kamanibela sa may Quirino, ano, kasi kailangan naka-stay left ka lang po doon, ano. Kasi pag nasa second lane ka, bigla kang kaliwa, so swerving po ang
ititikip sa'yo ng mga kaibigan nating enforcer doon. So yan, sa SM tayo, SM Harrison. So tuloy-tuloy lang yan. Yung pinaka-kanto niyan, yun po yung kanto ng Ocampo, ano. So may stoplight po yan dyan. Bali, kakanan po tayo dyan mga kamanibela, no. Kanan po tayo ng Ocampo Street, ano. So antayin natin sa video mga kamanibela, no. So ayan, approaching tayo. Stay tayo ng right lane, ano. May mga sign naman po yan, makita nyo, ano. Left tsaka right. So right lane tayo, so ikakanan tayo. So mga 100 to 150 meters, ano, kakaliwa ho tayo. Kakaliwa tayo ng FB Harrison naman po mga kamanibela. So may stoplight po dyan, alalay po tayo mga kamanibela. So again, disclaimer lamang po, ano. Ginawa ko ang video na to ayon lang sa aking kakayahan bilang isang baguang driver din, ano. Kaya kung mayroon man po mga mali dito, paki-comment na lang po sa baba mga kamanibela, no. Lalo na sa mga veteranong nanonood ng video na to, ano. So ayan, bawal din po tayo dyan dumiretso sa video, ano, kasi Roas Boulevard yon. So bawal yung truck dyan. So kakaliwa tayo dito, no, sa FB Harrison, ano. So dito pala mga kamanibela, area na to ng Pasay. So bago tayo dumaan dito sa Pasay, siguraduhin nyo mayroon tayong sticker ng Pasay, ano. Ayan, nakita nyo sa screen. So yung sticker ng Pasay po namin dyan is 2020 pa po yun, ano. Since 2021 na po tayo. Meron naman po kaming nakuwang sticker ng Pasay, pero yung binigay sa amin, yung pinaka-resibo lang, ano. Kasi hindi daw po pa available yung pinaka-sticker mismo, ano. So makakuha nyo rin yan sa mga munisipyo ng Pasay. Then mismong sa enforcer na kung sakaling mahuli kayo dyan, makakabili din po kayo sa kanila ng sticker mga kamanibela. So importante po na meron kayong dalang cash, ano. So ayan, B. Harrison po yan. So tuloy-tuloy lang po tayo dyan. So yung pinaka kanton lalabasan po natin yan is Buendia na po mga kamanibela, ano. So again mga kamanibela, isa lang ito sa mga ruta na pwede nyong daanan pag galing kayo ng NLEX, papasok kayo ng Maynila hanggang sa Cavite area, no. So mayroon po yan mga 3 ruta po yung dinadaanan namin dyan. Pag kami po galing ng NLEX, ano, papasok ng Maynila hanggang Pasay, Baclaran to Cavite, ano. So sa iba ko pang mga video, makikita nyo po yun doon mga kamanibela, yung 3 ruta pa na pwedeng daanan ng 4 wheels saka 6 wheels po, ano. So ito isa lang sa mga ruta na yun, ano. So bakit nga ba tinawag na Pasay itong area na, no? So before it was renamed Pineda, ano, the old name of Pasay. And the city was said to be named after Dayang-Dayang Pasay, a princess of the ancient kingdom of Namayan, ano. So yun po yung malit na history ng Pasay, ano, bakit siya tinawag, ano. So nabasa ko lang yun mga kamanibela, ano. So yan, tuloy-tuloy lang yan, FB Harrison. So yung pinaka kanto po na lalabasan natin dyan, yun na yun po yung Buendia, no. Buendia Street na po yan mga kamanibela. So pag kumaliwa ho kayo dyan, LRT Buendia naman po yan, no? So kakanan po tayo dyan, Buendia kanan. Then dadaan po tayo sa flyover, ano, ng Buendia, no. Buendia Roas Boulevard, ano. Yan po yung pinaka flyover niya. So lagi kong sinasabi mga kamanibela, ito ay ginawa kong video na to para makatulong sa mga baguhan na driver katulad ko, ano. So kung isa ka sa mga baguhan, medyo hindi mo kabisado yung Maynila, panoorin mo yung mga video ko, ano. Then kung nagustuhan mo man, pa-subscribe na rin ako mga kamanibela, ano. So marami pa pong video, ano, na mapapanood nyo sa mga ruta ng Maynila, ano. Kung paano tayo tatawid ng Maynila mula Cavite to NLEX, ganun po, ano. Marami pa po yan mga kamanibela.
So dito, kung makalampas man kayo dun sa una, ano, sa may FB Harrison, dito sa ilalim ng flyover na to, ng Bindia, meron mo dyan mga kaibigan natin enforcer na tumitingin po kung meron tayong sticker ng Pasay, ano. So yan, bawal din tayo dumiretso dun sa Makapagal, ano, kasi pag dumiretso Makapagal na po yan, no? So no truck po dyan, ano, sa Makapagal. So mag-U-turn po tayo dyan, ano. Ito yung gilid po yan ng ng World Trade Center, ano, yung nilikuan natin dyan mga kamanibela. So stay right lang po kayo dyan, kasi dyan may huli din po dyan pag nasa third lane kayo tapos kakanan kayo. So lagi lang nating tandaan na kung tayo po ay kakanan, stay right po tayo mga kamanibela. Tsaka yung Waze nga pala, no? So nagtry akong mag-Waze. So tinuturo lang ng Waze dyan, wala naman pong Waze dyan para sa truck mga kamanibela. Kaya so napakahirap. Kaya mas maganda na yung may video kayo na actual na nakikita, lalo na sa daanan ng truck, ano. So dito, except dun sa Pasay sticker, mayroon ho ditong mga operation kagaya ng smoke test, ano, mga kamanibela. Itong area na to, lagi kami pong pinapara po dyan para smoke test, ano. Since bago naman po yung truck natin, pumapasa naman po tayo, ano, sa smoke test. Ayan po, yung mga naka-uniform na po yan. Yan po yung area ng smoke test, ano. So sinasalang po dyan kung kayo ay pasado sa smoke test mga kamanibela. So meron din ho yung permit para kumuha ng smoke test para hindi na kayo parahin dyan. So kami dyan, pinara kami, experience ko mga kamanibela. Sila mismo, ano, sumasakay sila sa truck mo, tapos gas nila, accelerate nila yung gas cylinder mo. Then kung pasado ka sa smoke test o hindi, ano. So hindi naman po yan araw-araw, pero mostly nandyan naman po yung mga yan. So minsan dumadaan kami, wala, minsan naman meron. So swerte yan po yan mga kamanibela. So check nyo po kung yung sasakyan nyo sa tingin nyo papasa ko sa smoke test o hindi, ano. Ngayon, may area din yan, yung area ng smoke test. Kung ikaw naman po ay mag-Osmeña, doon naman ho yan sila sa may ilalim ng Magallanes, ano. Doon yung nakapwesto yung mga magigiting nating officer, no, ng Pasay regarding dyan sa smoke test, ano. So sa sunod natin na video, papakita rin natin yan, yung area naman ng Osmeña, ano. From Bonifacio to Osmeña, ano, para sa mga malalaking truck naman po yun mga kamanibela. So yan, approaching tayo, flyover po yan ng EDSA sa may Baclaran, ano. EDSA Pasay flyover. So yung nasa kanan yun po yung area ng Molovecia dito sa bandang kanan. Sa kaliwa naman papuntang MRT Pasay. So yan po, may Heritage Hotel po dyan, ano. So dire-diretso lang tayo dyan. So ingat lang tayo mga kamanibela, ano. So yan, dire-diretso nyo lang po yung Baclaran na yan hanggang sa kayo makaabot dun sa entry ng papasok ng Cavite, ano, expressway sa Cavite, ano. Tuloy-tuloy lang yan. So again mga kamanibela, no. So kung sa tingin nyo po ay meron kayong mga tips sa info na nakuha sa video na to, paki-subscribe naman po ng channel ko, ano, Manibela Mo, mga kamanibela. Yun po yung pinaka pangalan ng YouTube channel natin, ano. So yan, Baclaran Church, tuloy-tuloy lang po yan. So yan mga kamanibelas, ano, approaching tayo sa stoplight, ano.
So yung area na yan, pag kayo kumaliwa ho dyan, papuntang airport po yan mga kamanibela, no? So dyan, mayroon din tayong isang dinaanan dyan na pwede rin sa 4 wheels saka 6 wheels, ano? Mula dun sa may Magallanes, ano, papuntang EDSA, tagos tayo dyan sa may airport na yan, ano? Pwede rin tayo dyan mga kamanibela. So susunod natin na video, papakita natin sa inyo yung daan dyan, ano? So nasa dun sa may expressway ng Cavite, ano? So yan, tuloy-tuloy lang yan mga kamanibela. So secured natin na meron pa pong laman yung RFID natin, ano? So dito sa Las Piñas, Cavite Toll, yung ginagamit nila po dito ay Easy Trip, ano? Easy Trip mga kamanibela, ulitin ko lang, ano? So ito, nasa kanan ng side, ito yung PITX, ano? Ito yung terminal na sa Parañaque, ano? PITX na po yung area na yan, nasa kanan mga kamanibela. So kung ikaw ay isang truck po, ano, papunta ka po ng Cavite, tapos meron hudyang truck ban, ano, pagbaba mo ng Cavite, kung ikaw ay mag-i-exit, ano, papuntang Imus, Bacoor, may truck ban po dyan mga kamanibela. So truck ban dyan 4 PM up to 7, ano. Saka sa umaga naman 6 to 9, ano. So wag ko kayo dyan dumaan mga kamanibela kung sakali hong sa tingin nyo truck ban. Doon ho kayo dumiretso sa Cavitex, ano. Mag-exit kayo ng Kawit. Tapos doon may daan doon, papasok kayo ng Imos, ano. Kasi dyan po sa may tinatawag nilang Talaba sa Bacoor, meron ho dyan nanguhuli ng truck ban, ano. Pagbaba mo pa lang, huli ka dyan mga kamanibela. So wala ka ho lilikuan dyan, ano, kasi diretso yan pagbaba mo sa parang pinakatulay, ano. So bago tayo magbiyahe, alamin natin mga kamanibela yung truck ban sa lugar na yan, ano. So Bacoor tsaka Imos, meron hong truck ban. So yung sa Bacoor, nakita nyo nakalagay dun sa screen mga kamanibela. So yung video na to, tatapusin natin to mga kamanibela hanggang Cavite Las Piñas Toll Plaza lang, ano, kasi medyo mahaba na po yung video, ano. So drive safe mga kamanibela, ano. So as always, be a smart driver mga kamanibela. So lalo na sa mga baguhan, ano, kailangan po alamin natin bago tayo magbiyahe. Be a smart driver and a responsible driver, ano. So pa-subscribe na lang ng channel na to kung sa tingin mo may nakuha kang mga tips, ano.